Welcome back for another video. Sa video na ito, mag-a-update lang po ako ng conversion ng Gcredit to cash via own bank. So, last video ko regarding my conversion here. So, meron tayong minimum amount na cash in na po na 800 pesos. So, dahil siya 500 pesos, so hindi na siya working. So, nag-upgrade tayo ng amount. Nag-enter tayo ng 600 pesos, hindi rin working. 700 pesos, hindi working. Enter tayo ng 800 pesos, lumabas yung reference number ni DragonPay. So, ngayon daw, balita ko, mayroon na naman bagong update si own bank regarding sa minimum amount to cash in. So last month lang yun nagkaroon siya ng bagong update. So ngayon naman bago na namang update. Tamang-tama magko-convert ako ng aking Gcredit offer. So titingnan natin kung ano update dito, kung anong ganap dito sa own bank, kung paano po i-cash out si Gcredit to cash via own bank. So kung makikita niyo po dito sa aking Gcash account, Gcredit account makikita niyo dito, meron po akong available credit limit na 4,000 pesos. So hindi ko pa siya nagamit kasi nabayaran ko na nga po siya. So ang gagawin ko po ngayon, i-convert ko siya to cash via own bank. But again, sa mga wala pang own bank this is an application, online application na nada-download lang din sa Play Store. Kailangan po activated and verified po yung account nyo dyan para maging successful po yung conversion natin ng Gcredit to cash. So anyway, so proceed na tayo. So again, meron akong available credit limit ko na 4,000 sa aking Gcredit. So ngayon, open natin yung own bank ko. So dito sa may taas, nakalagay cash in tsaka transfer. So zero yung balance natin dyan. Walang laman yung wallet natin dito. So anyways, click lang natin tong cash in. And then next po, click natin to si online bank or si e-wallet. And then click po natin si Gcash. So hanapin lang natin si Gcash dyan. Since meron akong previous transaction dito, so nandito na agad siya sa bungad. So yan, click natin sa Gcash. So sa last time nga po, ang minimum amount to cash in nila is 800. I-enter lang po natin dito yung amount na 800 pesos. Titingnan natin kung working pa rin ba to. And then confirm lang natin after entering an amount. So enter lang natin yung 6-digit PIN dito. Then proceed tayo for the next step. And then sa next step, kapag po ganito yung nakikita natin, parang Gcash wallet, doon tayo magka-cash in sa Gcash wallet, ganito yung itsura niya, ganito yung format niya sa next step. Ibig pong sabihin nun, hindi na po 800 pesos yung ating minimum amount to cash in. So, ibig pong sabihin, kapag ganito po yung nakikita nyo sa next step, after entering an amount to cash in, isa Gcash wallet nyo kukunin yung fund nyo, which is hindi naman ganon. Dapat sa next step, dapat after entering an amount, makikita agad natin yung reference number ni DragonPay. Kasi kukunin nga po natin yung reference number ni DragonPay doon, and then magpo-proceed tayo dun sa transaction sa bills para makapag-cash nga po tayo dito sa own bank. Anyway, say back ko lang ha. So, magta-try ako. I-activate lang natin tong amount na to, like 900 naman. Baka 900 na yung minimum amount to cash in nila. So, wag tayong tumigil hanggang natin nakikita yung reference number ni DragonPay. Cash in tayo ulit ha. I-try natin tong 900 pesos. Then, enter natin yung 6-digit PIN. Ayan, nakalagay dito, exceed the maximum. So, hindi siya nag-work. Balik lang tayo doon sa dashboard niya. So, try natin si 1,000. Baka 1,000 na talaga yung minimum amount to cash in nila ngayon. And enter lang natin yung 6-digit PIN. After entering the 6-digit PIN, next step dapat dito is the reference number na yun yung tama. So, click lang natin tong next. So, like this po, makikita nyo po dito. Kapag ganito po yung itsura, nakalagay na po dito yung reference number. Yan po yung reference number ni DragonPay. Ibig sabihin po, valid po yung transaction natin na ito. At nagpapahiwatig lang po ito na ito po yung minimum amount to cash in na ni own bank ngayon. So, 1,000 pesos na po yung minimum amount to cash in na. Hindi na po tayo makapag-cash in from our Gcredit ng 1,000 below po. Hindi na po siya mag-work. Again, 1,000 pesos na po yung minimum amount to cash in ni own bank. By the way, baka magtaka kayo ha, dito kasi sa payment amount, di ba 1,000 lang yung kinash in ko kanina, naging 1,020 pesos siya. Kasi meron pong charge si own bank na 20 pesos. So, standard po ni own bank to kahit anong amount na nangingi sila ng charge. Which is okay lang sa akin kasi 20 pesos lang naman, nakikisuyo naman tayo dito sa app na to. And of course, wala na pong libre ngayon, kaya meron na po talaga silang mga standard fee. Okay lang naman kasi reasonable naman yung kanyang charge, 20 pesos lang naman. But anyways, inalam ko lang talaga yung minimum amount to cash in ngayon, which is na-found out na 1,000 pesos na. And nakita niyo naman kanina na meron akong 4,000 pesos na available credit limit sa aking Gcredit account. Kaya po, ika-cancel ko tong amount na to kasi of course, isasagad natin na kunin yung 4,000 credit limit ko doon sa aking Gcredit. So, cancel lang natin to and then magpapanibago tayo ulit. So, balik tayo sa dashboard and then i-click ulit natin tong cash in. Ito na yung final conversion natin ng aking Gcredit to cash ha. And click natin tong online bank or e-wallet and then click natin to si Gcash and then enter lang natin tong amount. Meron akong 4,000 sa Gcredit. So, ang i-enter ko lang po is 3,970 pesos lang kasi may 20 pesos nga pong kinukuha si
own bank, and then mamaya kay DragonPay may 10 pesos para saktong 4,000. So, ganun po yung ginagawa kong tansya. Click lang natin tong next. And then, dito sa next step, makikita nyo, nagbago yung amount niya. Naging 3,990 pesos na siya kasi na-add na po yung 20 pesos. And additional fee po ni own bank dito. Kaya nag-add na siya. Kaya nga po nag-allowance ako. Hindi ko siya sinagad na 4,000 kasi meron nga siyang mga charges. Mamaya kasi may charge ba sa DragonPay na 10 pesos. Kaya sakto talagang 4,000 na makukuha natin sa G-Credit natin. But anyways, enter ko lang tong 6-digit PIN ko dito. And then after this, lalabas itong reference number ni DragonPay. So, ang gagawin lang po natin dito, meron pong maliit na box na square dito sa my right side ng reference number. Click lang natin yan para makopyan natin to. Pwede naman po i-manual ha, sa uluhin nyo yung reference number na to and then i-enter nyo. Pero ako kasi kopyahan ko na para sure na. After this, open lang natin tong GCash app. And then click lang po natin tong bills. And then under po ng bills, click natin tong payment solutions. And then dito sa search biller, type lang natin si DragonPay. Then nakita nyo naman na si DragonPay legit po talaga tumatanggap ng G-Credit. Legal po ito. As long as nandiyan si DragonPay. Anyways, click natin to si DragonPay. And then dito po, pifill upan natin tong form ni DragonPay dito. Na sinasabi ko nga po sa inyo kanina, meron siyang additional fee na 10 pesos dito. 3,990 plus 10 pesos is equals to 4,000 pesos. Anyways, fill upan lang natin tong amount dito. 3,990 yung itatype natin. Yan yung kinasya natin sa own bank. And then, i-paste lang po natin tong reference number dito. And then, fill upan natin tong contact number. Yung email optional naman. So, next tayo. So, dito po sa payment source, makikita nyo rito na meron tayong dalawang source of payment, which is si GCash Wallet at si G-Credit. Of course, kay G-Credit natin, kukunin yung fund. So, siya yung i-click natin. Review lang po natin itong mga details na dito. Ano kung makikita nyo po dito, nag-total po siya ng 4,000 pesos. Dahil okay naman ako dito, click lang natin itong confirm. And then, agad-agad, magre-release naman po siya ng resibo. I advise na i-save nyo itong resibo palagi. Lagi ko sinasabi na i-save nyo para may proof po tayo. Anyways, nag-update na rin sa akin si own bank na cash in successful na daw po. So, ang pumasok lang po sa akin is 3,970. Yun lang naman talaga yung original na kinash in ko. Then, nag-email na rin po sa akin si DragonPay regarding dun sa aking transaction successful na nga raw po. So, gagawin ko naman ngayon, transfer ko siya sa aking GCash account. Click lang natin itong transfer. And then, click lang natin itong bank or e-wallet account. Click lang natin itong select bank or e-wallet. So, hanapin natin si GCash. Pag nanap natin si GCash, click natin siya. And then, lalabas yung mga ibang info dito like e-wallet account number. So, i-type natin to. And then, right after that, tatype din natin yung personal or company name natin sa GCash. Kung ano yung name natin sa GCash, of course, yung itatype natin. And then, after this, click lang natin tong next. And then, dito po, sa pagka-cash out from own bank to GCash account, wala na siyang charge. Zero fees na siya. Kaya sagad po natin yung amount na i-enter dito, which is 3,970 kasi wala na po siyang cash out fees from own bank to our GCash account. I-type lang natin 3,970 sagad. And real time naman po to via InstaPay. So, click lang natin tong transfer. And then, enter ulit natin yung 6-digit PIN natin. Then, right after this, so processing siya. And then, nakalagay dito, transfer successful. And then, agad-agad po, nag-notify na rin naman agad sa akin si GCash na I have received 3,970 pesos daw from own bank. So, of course, yun ko po agad sa aking transaction dun sa aking GCash kung pumasok na siya. Nakita ko po, receive po ako ng 3,970 from own bank successfully. So, ganun pa din naman po yung process dito ng pagka-cash out natin G-Credit to cash via own bank. Ang pinagkaiba lang po, nag-a-update siya ng minimum amount to cash in. Grabe pataas siya ng pataas, ano. Actually, from 100 pesos yung minimum amount to cash in ito, naging 500, naging 800, ngayon naging 1,000 pesos na. Hindi ko alam kung next month magbabago ba siya ulit. Mag-update na lang po ako sa inyo time to time. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button for lahat po ng videos ko is updated po kayo. And I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!